Mga kababayan, ito po yung ayaw nilang malaman ninyo. So, mga kababayan, kung papansinin po natin mga sangkay, may mga proposal na budget or proposal na mga projects sa mga rehiyon po natin. Pero ang tanong, sigurado pa talaga tayong mapapagawa ito? Sigurado ba talaga tayo na hindi magiging ghost project yan? Ngayon mga sangkay, may isang bagay na ayaw nilang malaman natin na pag-uusapan po natin ngayon. May bagay, no? O may isang batas na ang mga politiko ngayon itinatago ito at ayaw nilang maipasa ito. Bakit? Malalaman nyo po ngayon mga sangkay. Alright? Anyway, bago tayo magpatuloy, sa mga hindi po dyan nakakapag-subscribe, guys, subscribe nyo na po yung ating YouTube channel para lagi po kayong updated sa mga komentaryo po natin, sa mga vlog po natin dito sa YouTube. Alright? Subscribe nyo na ngayon din. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, so, ito nga po ang ganap, guys. Nakakalungkot to. Ito pag-uusapan po natin ito ng walang halong kulay ng politika. We are all Filipino, mga sangkay. Ako, ayoko sa dilaw, pero mga sangkay, since pinag-uusapan po natin ng korupsyon, dapat pare-pares po tayo dito. Sabi po kasi ni Senator Bam Aquino, tuwing umuulan at bumabaha, nagsisilbi itong masakit na paalala sa bilyong-bilyong pisong inilaan para sa flood control, sa pondong nawala dahil sa korupsyon. Pass! Kadena Act! Blockchain! The budget now! Medyo nilakasan ko, mga sangkay, para ramdam po natin lahat. Pass! Kadena Act! Blockchain! The budget now! Nananawagan po si Senator Bam Aquino. Guys, sa totoo lang mga sangkay, ako, kilala nyo naman ako. Ayoko sa dilaw. Dahil hindi po tugma ang aming paniniwala, prinsipyo. Pero pagdating po dito kay Senator Bam Aquino, talagang itong panawagan na to, itong Kadena Act na siya po ang nagsusulong, dapat lamang po ito. Dahil kahit sinong umupong presidente ng Pilipinas, pare-parehas pa rin po ang mangyayari kung hindi mabablockchain ang budget. Itong Kadena Act ngayon, nakabinbin lamang at ayaw ipasa sa Kongreso. Bakit? Kasi nga po, takot sila na mabuking at wala na pong makorap. Pag-usapan natin, ano ba itong Kadena Act? Actually, ang loob po ng Kadena Act ay blockchain technology. Ito po yung ginagamit ng mga malalaking kumpanya sa buong mundo, mga sangkay, ngayon, na kung saan yung kanilang budget ay hindi po, o ang kanilang kita ng kanilang mga companies ay hindi po nagugulangan, hindi po nananakawan dahil po sa blockchain. Dahil lahat ng perang ipapasok dyan, halimbawa, mga sangkay, ito napag-usapan na natin ito nakaraan, pero paulit-ulit lamang po natin gagawin kasi ito yung kinakatakutan ng mga politiko. Especially ng mga kongresista hanggang sa Senado. Ito yung kinakatakutan nila. Alam niyo kung bakit? Halimbawa, national budget, let's say 7 trillion. Yung 7 trillion na national budget, kung meron na pong blockchain or na Kadena Act ay napasa na, ilalagay po yan sa Kadena Act. O iba-blockchain po yan. Yung blockchain technology, magkakaroon po, I think, website po na pwedeng ma-access ng kahit na sino sa atin. Pwedeng makita ng lahat. Pwedeng ma-double check kung magkano yung budget ng inyong lugar, ano yung mga project, magkano yung ginastos, ano yung mga material na ginamit. May nanakaw ba? May lumabas ba ng pera na parang ghost at hindi alam kung saan napunta? Makikita po yun sa Kadena Act. O makikita po yun sa blockchain. Ito yung sinasabi kasi ni Senator Bam Aquino. Guys, hindi parehas kami ng paniniwala
o prinsipyo ni Senator Bam Aquino. Pero pagdating dito sa korupsyon, parehas kami. Gusto natin maayos na to. Kasi yearly naglalaan po tayo ng budget ang government without knowing saan po mapupunta yan. And we all know naman kung gaano ka mga garapal at ka mga kurap sa ating bansa. Ako sabi ko nga, ang galing lang kasi akala ko itong si Bam Aquino, kurap. Kasi kung kurap siya, hindi niya isusulong to malaking problema to sa mga kurap. Kasi biruin nyo yung budget. Halimbawa, 7 trillion na budget, ilagay po sa blockchain. Pag nilagay na po yan sa blockchain, lahat na po ng mapupuntahan ng 7 trillion pesos, kitang-kita po sa blockchain technology. For example, pumunta sa probinsya, probinsya ng, let's say, doon po sa Western Visayas, may budget po sa kanila na ipagpalagay na po natin budget sa kanila para sa flood control at mga highways, mga tulay, meron po 50 billion pesos na budget. Let's say, 50 billion. Ngayon, mga sangkay. Tingnan lang kung kunwari lang 50 billion or 30 billion pesos. Kung wala pong blockchain, yung 30 billion, hindi na po natin alam kung saan mapupunta yun. Basta ang alam po natin, may budget, hindi na po natin alam kung ipapagawa ba talaga yun o hindi. Or mga substandard o hindi. Ganyan po kapag hindi na blockchain. Pero kung may blockchain, pagbaba ng pera, kita po yun doon saan dumaan. Oy, napunta ng budget sa Western Visayas. Pagdating sa Western Visayas, let's say, napunta sa mga mayor o kaya mga governor, mga kongresista. Lahat po ng lahat ng pera na yun, lahat ng dadaanan ng pera, kitang-kita po doon. Wala pong mawawala, hindi po pwedeng burahin yun, yung record. At halimbawa, may project silang tulay na mahaba. Ang budget ay nasa nasa, sabihin na po natin, 1 billion. O di kaya, may 50 million na budget sa pagpapagawa ng kalsada, farm to market road, o kaya kung ano pa man yan. Makikita doon kaagad mga sangkay kung saan napunta ang pera. At yung materyales na ginastos o binili, kitang-kita doon kung magkano. Hindi po makakalusot yun. Kitang-kita, transparent. Sa madaling sabi, lahat ng dadaanan ng pera, kahit pa, halimbawa ako, congressman, ngayon naisip ko, nakawan ko kaya yan. Bigay mo sa akin yung 300, ibigay mo sa akin yung 300 million. O di kaya, bigyan mo ako ng 10 million. O, sa kanya yung 10 million. Yan problema, naisip niya. Ibabalik ko to, baka makita ko sa blockchain. Ibabalik niya. Kita po yun. Lumabas yung 10 million na hindi alam kung saan napunta, walang record kung anong gagawin doon, basta ang kumuha si congressman. Ngayon, naisip niyang ibalik, binalik niya. Kita din po yun, binalik ni congressman yung 10 million pesos. Doon, pwede na natin question, muntik korapin yun, natakot lang. Ganyan po kaganda itong blockchain. Kung mabablockchain lahat ng kaperahan ng taong bayan o pera mula po sa gobyerno po natin, hindi na po makakapangurap itong mga politiko. Kaya ngayon mga sangka, itong Kadena Act, ayaw po nilang malaman natin mga Pilipino. Ngayon ipanawagan po natin. Pilipinas, manawagan po tayo. Kailangan na po ng Kadena Act. Pinapatulog nila. Alam nyo, nakaraang taon pa yan pinapanawagan. Kahit nga po yung presidente natin, pinanawagan na ipasa na yung Kadena Act. Pero anong ginagawa ng mga kongresista? Anong ginagawa ng mga senador? Si Bam Aquino lamang po ang nananawagan dyan. Walang tumutulong. Bakit? Kasi lahat ng mga yan, may mga personal na interest lamang at hindi naman talaga kapakanan ng mga Pilipino ang kagustuhan nila. Biruin nyo, mayat-maya bumabaha, umuulan. Tapos mayat-maya maaalala natin yung bilyong-bilyong piso na inilaan sa mga project, tulay, kakalsadaan, flood control. Pero wala tayong magawa. Kasi hindi natin alam saan napupunta yung pera. Hindi natin alam kung sino yung nagnakaw. Kung mapapasa itong Kadena Act, kung sino ang mangungurap, malalaman natin lahat. Kasi tayo mismo may personal access. Ganyan po kaganda.
Ngayon, bakit ayaw nilang malaman yan? Ayaw nilang ipasa. Alam na. Kailangan pa bang i-memorize yan? Ayaw nilang ipasa kasi tatamaan sila. So, it's time. I-share po natin ang video na to. Ito, yung ayaw malaman ng mga politiko ng mga kurap. Ayaw nilang malaman ito ng mga Pilipino na may solusyon pala sa korupsyon sa Pilipinas. Na hindi na po sila makakapag ngulimbat ng pera mula po sa kaban ng bayan. Ano po ang inyong opinion? Comment down below. Huwag niyo pong kailimutan na ikalat itong video na to. Okay? Para malaman ng sambayan ng Pilipino. God bless everyone.